retirement benefits. You must have rendered at least 15 years of service and must be at least 60 years old upon retirement, and you must not be a permanent total disability pensioner. Ito po ang kwento ng GSIS. Kung hindi ka naka 15 years sa service, hindi ka pa naman qualified sa GSIS na mag-pension. Pwede ka mag-retire, pero wala kang pension pagdating mo ng 60. Kasi ang minimum po para makapag-retire ka sa GSIS, 30 batas ang ginagamit kapag ka nag-retire sa GSIS. May RA, yung pong GSIS law, yung RA 660 at saka po yung RA 8297. 8197 kung daw ako nagkakamali. Nandiyan naman po yun. Ganito po yun. Sa ngayon po, isa na lang batas ang ginagamit natin. Yung pinaka-latest po, 8297 or 8197. Kasi hindi na po tayo sakop nung, dati po kasi kapag ang age ko at saka yung service ko sa government, kahit 5 years pa lang ako, tapos yung matanda ka na, pag pinag-add ang naging total ay 87, automatic, kung magkano yung sweldo mo, yun ang pension mo. Ngayon po hindi. Hindi po ganun ang GSIS. Ano po? May mga teacher po ngayon, ito po ang katotohanan. Teacher 3, nag-retired na yun. Ang pension lang niya, 10,000 lang. Kahit naka 20 years sa service. Kasi po, pag hindi ka naka 35 years sa service, 35, hindi ka makaka 80% ng average ng last 3 years mo. Halimbawa, magre-retire ka ng 2018. Ito yung retirement year mo. Yung 2017 mong sweldo, yung 2016, at saka yung 2015, ia-average po yan. Hindi po kasama yung 2018. Kaya yung iba, Sir, master teacher ako dito noong 2018, MT21 po ako. Ito po ay T3, tapos T2, T1, hindi nasama si MT. Kasi hindi siya kasama po competent. Yung 3 taon pabalik. Kung hindi ka nakaabot ng 35%, hindi mo makukuha yun ng buo. Maaaring nasa pagitan lang yan, depende kasi sa service, kaya hindi ko masabi. Pag hindi 35, nasa pagitan lang yan ng 40 to 75%. Kaya yung mga teacher po na nagre-retire, naka 20 years sa service, tapos teacher 3 na 2 years, umaabot lang 11,000 ang nape-pension. Ganun lang. Pag naka 35 years ka sa service, congratulations, 80% nung last na salary mo, hindi na i-average. 35 years. Yun po ang kwento ng GSIS. Kapag ka na-approve yung Ma'am, yung 56, 57 po. Ayaw po ni GSIS noon. Kasi wala pa pong IRR. Wala pa pong implementing rules and regulation. Pero parang ayaw po ni GSIS. Pag na-approve po yun, babaguhin po ang GSIS. Yun po yung pinakamalaking problema ni 56 na retire kasi makikialis po siya guys. Pag pinago po yun, babaguhin din ang batas ng GSIS. Hindi lang po yung batas ng teacher sa pag-retire, kasama po si GSIS. Kaya siguro matagal. Hanggang ngayon, wala na nga po tayong balita, di ba? May dalawa po tayong choice kapag mag-retire. Una po yung option number 1, lump sum. Yung option number 2, yung BMP na tinatawag. Ano po? Lump sum and old age, basic monthly pension. Pag sinabing lump sum, ano po? Yung 5 years mo, halimbawa, pagdating mo ng 60, ayun po ay pwede ka na mag-retire. Pero hindi siya mandatory. Ang mandatory, pagdating mo ng 65. Kung 65 ka ngayong araw na to, hanggang ngayon ka na lang talaga. Hindi ka na pwede ka naman pumasok bukas, pero without pay. O kaya, sir, kasi 65 na po ako ngayon, pero 14.5 pa lang po. Kulang pa po ako ng 6 months sa DSIS para maka-15. Pwede po yung ituloy. Magbibigyan po kayo ng civil service, provided na kaya ka lang tutuloy para sa service mo kasi may pinupunuan ka sa GSIS. So, pwede po kayong mag-lump sum ng 60 months or 5 years o kaya
Ayan, payable po at the time of the retirement. Ano po, kapag halimbawa, nag-retire ka na, 65 ka ngayon, papipiliin ka ng DSIS under 8291, sabihin sa'yo, o yung bang 5 years, kukunin mo na, o 18 months lang. Ano yung pagkakaiba? Kung kukunin mo na yung 72 months or 5 years, ibibigay sa'yo yung mapipension mo ng loob 5 years. So, ibig sabihin, yung pension mo mula 65 hanggang 70, ikukunin na. Kung may utang ka, babawasin po yun. Pero sa policy, hindi po binabawas lahat ng utang, binabawas po ang utang dun po sa makukuha mo. Yung policy, buo po ibibigay. Yung mga bago, wala na po tayong policy na maturity, wala na. Policy na lang talaga. BP number na tayo. Sila po kasi dati yung CM na tinatawag. Ano po? Pag naman, ayaw mo ng 60 months, may choice ka naman. Yung option number 2. Ayan, mag-immediate ano ka na kaagad? Basic monthly pension. Pero tandaan, hindi po totoo na kung magkano yung muli mong sweldo, yun ang tatanggapin mo. Ano po, 80% lang po noon kapag ka naka 35 years in service, kapag hindi ka naka 35, mas mababa. Kaya nga po yung kwento ko sa inyo, may teacher kami, 20 years sa service, teacher 3, nag-retire noong December 26, si ma'am, di po ba, ang magtatanggap lang niya ay 11,000. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, minessage nga niya ako kanina, sabi niya, Sir, ilalansang ko na lang po na 400,000. 400,000. Sabi ko, may empty po, may empty kami dati. 35 years sa service, nilansang niya, 2 million. Nilansang. Kaya sabi niya, teacher, yung mayaman pag nag-retire, 2 million na nilansang. Kasi 35, more than 35 years sa service. Pag mataas ang ganun talaga. Yan po, pag hindi ka maglalansang, 18 months yung makukuha mo, plus may ano ka kaagad. Pension agad. Eh sir, 35 years old pa lang ako, naka 15 years ako sa service, 40 pa lang ako, naka 15 na ako. Pwede na po ba ako mag-retire? Pwede na. Optional. Pero hindi ka makakatanggap ng pension at saka ng lump sum, pagdating mo pa ng 60. Hintayin mo pa yun. Hintayin mo pa po yun. O, ito po, 8291 pala yun. Separation at the age of 60. Yan. Ang ginagamit na lang po natin na retirement ay 8291. Ang computation po ng basic monthly salary, yung 0.025, ano po, 0.025, ita-times po yun sa average monthly compensation plus 700. May plus 700. Tapos, ita-times po sa period of paid premiums kung hanggang ilang taon ka. Yung lalabas po doon, yun yung magiging basic monthly pension. Pag naman po nag-retire kayo, may computation naman po yun, malalaman ko. Ano ba? If you meet only the service requirement of 15 years, however, you are also entitled to pension payable at the age of 60 on top of the times of your BMP payable upon separation.